awitin po. So, He will hold me fast. Kaya kung tayo man ay dumarating or may pinagdadaanan sa mga oras na ito, so alalahanin po natin yung pag-ibig ng Diyos, yung biyaya ng Panginoon, that it costs the life of His Son, yung buhay ng kanyang anak upang tayo po ay makalaya at magkaroon po ng kaligtasan. So, hindi lang po kaligtasan, in a way na siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, kundi kahit po sa panahong ito, sa ating kasalukuyan ay malaki po ang impact ng kaligtasan. Sapagkat dito ho natin makikita yung kaibahan ng buhay na meron tayo ngayon sa buhay na meron tayo dati. Sapagkat ibang object ng pananampalataya na meron po tayo before, but now, sa atin pong pinagdadaanan sa buhay ay lumalapit po tayo sa Diyos na nagligtas sa atin, totoong Diyos na naghayag po sa atin kung sino po siya. Kaya talagang ibang-iba ang buhay po na meron po ang bawat isa po sa atin kung tinanggap na natin ng Panginoon sa ating mga puso. Amen? So yan po yung ating laging i-meditate sa araw-araw. Yung kaligtasan, yung biyaya ng Diyos sa ating kaligtasan. Because yan din po ang magsasabi. Ito yung magiging gauge ng ating sitwasyon ngayon, kung paano natin hinaharap ang kasalukuyang panahon, kung paano tayo humaharap sa iba't ibang pagsubok sa buhay, including yung pag-uusig sa ating pananampalataya sa Diyos. So yan po yung isang realidad na hindi po natin mawawala o hindi mawawala sa ating buhay bilang isang Kristiyano. The more na kung tayo po ay manatili sa Panginoon, sa ating pong pananampalataya, ay the more din na may mag-a-arise na mga persecution, sabi nga, i-oppose tayo sa ating pananampalataya, mawawalan tayo ng mga kaibigan, di ba? So yan po yung mga consequences at yan po ay handa po ang bawat isa sa atin na kung mangyari man ito sapagkat alam natin ito ang higit na makabuluhan, ito po ang higit na mahalaga bilang isang iniligtas. Okay? So purihin po ang ating Panginoon sa ating pong awiting napakinggan at sa buhay po ni Pastor Jack. So ngayon po mga kapatid ay dala ko na tayo sa ating message at ito po ang huling bahagi ng ating pong series or message dito po sa 1 Peter chapter 1 verses 13 to 17. So samahan niyo po ako mga kapatid sa aklat po ng unang Pedro Kabanata 1, talata 13 hanggang 17. 1 Peter chapter 1 verses 13 to 17. Sige po, tayo po ay muling magsitayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Therefore, prepare your minds for action. Keep sober in spirit. Fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance, but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. If you address as Father the one who impartially judges according to each one's work, conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth. Purihin po ang ating Panginoon at tayo po'y manalangin. Tunay po o Diyos, salamat po dahil muli niyo po kami pinagkalooban ng sandali para pagbulay-bulayan at tanggapin ang sustansya ng iyong salita, katotohanan mula sa iyo, Panginoon, na patuloy po naming yakapin at ilapat ng may katapatan sa amin pong mga buhay ang katotohanan ito, Panginoon.
At muli po, lumalapit po kami. Humingi po kami ng patuloy na kaliwanagan sa inyo pong salita. At ito po ay katotohanan hindi nagbabago. Ito po ay salitang walang hanggan, Panginoon. At ito ho ay salitang nagpapabago, Panginoon, sa inyo pong mga anak. At patuloy po, Ama, dalangin ko po ang inyong pong pangunguna sa inyong lingkod na gagamitin. Batayin niyo po ang aking bibig. Hawakan niyo po ang sandali na maihatid po ang inyong pong salita. At ikaw lamang po ang maparangalan at maluwalhati sa mensaheng ito, Panginoon. At kung paano po namin susundin at ilalapat sa aming mga buhay ang katuruan po ninyo, Panginoon. Salamat po muli. Purihin po kayo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po ang bawat isa. So once again, ang pamagat ng ating pong series is The Christian's Response to Salvation. So salvation, once again, doesn't mean na tayo po ay tumanggap lamang at wala na po tayong gagawin. Wala na po tayong sense of obligation. Wala na po tayong responsibilidad na dapat yayakapin pagdating po sa kaligtasan. Because salvation has its purpose. So meron pong purpose po ang kaligtasan. Meron pong layunin ng Diyos kung bakit niya ipinagkaloob sa atin ang kaligtasan. So hindi po nagtatapos sa sandali na narinig po natin ang mabuting balita doon. So hindi lang po nagtatapos doon yung bahagi po natin sa kaligtasan. But yan po ang simula ng ating pagtugon. Yan po ang simula ng ating pamumuhay bilang isang ligtas. So, kung maalala po natin yung text that if anyone is in Christ, he is a new creature. 2 Corinthians 5:17. So, sabi po doon, if anyone is in Christ, so we are in Christ ngayon. So, tayo po ay nakikristo na because dati po wala po tayo kay Kristo. At sa pamamagitan po ng gospel, tayo po ngayon ay nakikristo. At since na tayo po ngayon ay nakikristo, tayo po ay isa ng bagong nilalang. At bilang isang bagong nilalang, sinasabi din po dito sa talata, wala na ang dating niyang pagkatao, ang lahat ay bagong-bago na. So ibig sabihin po, everything sa buhay po natin ay nasasakop ng kaligtasan. Nasasakop po ng ating patutuo ng kaligtasan. So dapat, kung sabi nga, kung nakilala na natin talaga ang Panginoon, yan po ay nakikita sa atin, nariginig sa atin, yan po ay winiwika po natin. So the way we communicate to people, the way na tayo po ay mag-share sa mga tao, the way na tayo po ay magsalita sa mga tao. So nandun talaga yung ating pagbabago bilang isang Kristiyano. Kaya nga, sabi po dyan sa ating passage, so ito po ang tinatawag nating imperative ng kaligtasan. So sabi dito ni Apostle Peter is, prepare your minds for action, keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace to be brought to you. So because ang situation po dito is yung mga Christians ho is persecuted. So they were persecuted because the emperor during that time was Emperor Nero. So si Nero po ay isang emperador nung panahon po na yon na talagang makikita ho natin kung gaano ho siya kabrutal. Kung paano po niya pinersecute ang mga Kristiyano. At siya po yung naging mastermind doon po sa persecution ng mga Kristiyano. Kaya marami pong mga napahamak, namatay, sinunog, pinugutan ng ulo sa panahon po niya. Dahil ang paratang ho, sabi nga, ay ipinukul ho niya sa mga Kristiyano tungkol po doon sa pagsusunog nung lungsod po ng Roma. So yun po yung idea na naging dahilan kung bakit ang mga Kristiyano po dito ay bukod sa sila po inuusig sa kanilang pananampalataya kay Kristo, ay nanganganib ang kanila pong mga buhay. So ito po yung realidad, mga kapatid, ng ating pagiging isang Kristiyano. So may mga pagkakataon po talagang darating sa atin na tila bagay nanganganib po ang ating buhay. Sabi nga, much better po na nanganganib po ang buhay natin
dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, kaysa nanganganib po ang buhay natin bilang consequence ng ating kasalanan, bilang consequence ng ating mga katigasan ng ulo, o ano ba mga kasalanan po na ating ginagawa na hindi natin pinagsisisihan hanggang ngayon sa ating pong Panginoon. Di ba? Kaya doon po natin makikita na kahit na doon pa rin sa bingit ng kamatayan, na doon pa rin sa sitwasyon na anytime pwede silang mamatay, pwede silang pugutan ang ulo, pwede silang ipakain sa mga leyon, subalit ang pananampalataya na meron sila'y hindi po mawawala at hindi po maaagaw kahit man si Emperor Nero. Dahil ang kaligtasan ito ay mula sa Diyos. Kaya nga ang una na katotohanan po na ating pong pinag-aralan dito is they respond to their salvation with hope. So ang tunay na mga Kristiyano ho ay tumutugon sa kanilang kaligtasan ng may pag-asa. Kahit nanganganib ang kanilang buhay, kahit maraming pagsubok ang kanilang daladala sa buhay, sila ho'y nananatiling may pag-asa by preparing their minds for action. Sa pamamagitan ng kanilang isipan, ay patuloy nilang tinitingnan ang darating na panahon. It means to gird up the loins of your mind so that your mind would not be a loosed one. So upang ang ating isip ay hindi maging prone sa mga bagay na pupwedeng maglayo sa atin sa Diyos. Di ba? Yun po yung isang risk kung papaano po natin iwasan ang tinatawag nating girding up. Okay? Yung pagbibigkis ng ating isip. Dahil ang kalikasan po ng isang tao is walang direksyon ang kanyang isipan. So siya po ay isang wanderer. Yun po yung nature po ng isip ng isang taong walang pagkakilala sa Diyos. Walang pinupuntahan ang kanyang isip. Walang direksyon. Hindi niya alam kung saan patutungo. Kaya nga, ang sabi po ni Haring Solomon, vanity. Di ba? Walang kabuluhan. So, ang tao, para sa kanya, may kabuluhan. Pero hanggat hindi niya makilala ang Panginoon, hindi niya makikita that these are all vanity. Hindi niya makikita yung pagiging walang kabuluhan ng buhay kung walang pagkakilala sa Diyos. Kaya sabi diyan, let us gird up the loins of our minds. So kailangan higpitan natin ang bigkis ng ating isip. Ibig sabihin, hindi ho parang tornilyong maluwag. Ang ating isip para sa Panginoon. Kung paano natin tingnan ang pag-asang darating, ay huwag sanang maging katulad ho ng tornilyong maluwag. Na pagka halimbawa ay, kung baga sa kama, pagka tinalunan mo siya, ay lumalangit-ngit. At anytime, pwede kang bumagsak. Kasi pwedeng bumagsak yung kama. So, ganun po yung idea, mga kapatid. Kailangan ang isip natin ay gird up. Girded. Para po sa pag-asang darating. And also by keeping sober in spirit. Hindi lamang po na bigkis, gird up ang ating isip para po sa pag-asang darating. It also means to set our priorities right as we look unto the revelation of Jesus Christ. Kinakailangan ding naiset po natin ng tama ang ating prioridad. Kung paano po, sabi nga, una, let us gird up the loins of our mind. So yun po yung una. Dahil hindi po magiging sober ang isang tao kung hindi po gird up o kung hindi ho fixed ang kanyang isip para sa Panginoon. Kaya ito ho ay magiresulta sa tinatawag nating maayos na order o kamada or arrangement ng kanyang priorities. So, alin ba ang mas matter? Sabi nga, or what matters para sa iyo ngayon? Baka ang mas matimbang sa atin ay yumaman. Kahit nakakilala ka na sa Panginoon, baka ang mas lamang pa rin sa prioridad mo is maging sikat.
maging sikat ka, mag-trending ka. Ganun ba ang purpose ng Panginoon sa atin? So, sabi dyan, let us set our priorities right. So, what is right? Ano bang tama? So, nasa salita po ng Diyos ang susi kung paano po natin tamang may ayos po ang ating prioridad. And first, is no other than God. Amen? Amen. Ang Diyos ho ang ating maging unang prioridad. Anything that pertains sa Diyos. Yan po ang ating prioridad. Gawain ng Panginoon, oras natin sa Panginoon, salita ng Panginoon. Di ba? Yan po ang ating pangunahing prioridad. And by expecting the future grace completely. Anong klaseng galaw ang sinasabi po na dapat nating i-expect ang hinaharap na biyayang ito? So that is completely. It means that our expectation must be undivided. It is firmly set for the second coming of Jesus. It is firmly set for Jesus' return. Talagang ang ating paglilingkod, ang ating buhay bilang isang Kristiyano talaga ay kinakikitaan ng kasabikan sa pagbabalik ng ating Panginoon. He will come quickly as He said so. Dahil sinabi ng Panginoon siya'y muling magbabalik, nandoon ang ating pananabik, nandoon ang ating paghihintay sa Kanya. Kaya sa mga oras na ito mga kapatid, gaano ho kataas yung antas ng ating pananabik sa pagbabalik niya. Baka masabik pa tayo doon sa susunod na episode ng paborito nating teleserye. O baka masabik tayo doon sa susunod na vlog ng ating paboritong content creator. Ano po? Are you still waiting and excited for the coming of Jesus? Nandun pa rin ba ang ating pananabik at paghihintay? At sabi nga, minsan dumarating yung time na parang yung patience natin ay natitest. Dahil na-overwhelm po tayo ng mga nangyayari sa ating buhay. Diba? But sinasabi po dito ni Apostle Peter, ito ho ay pagpapadalisay sa atin. So that is the testing of our faith. Di po ba? So that is the first. Christians respond to their salvation with hope. Next, they respond to their salvation with holiness. So that is in verse 14. As obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance, but like the Holy One who called you. So meron tumawag sa atin, tayo ang tinawag, at ang pagkatawag na ito ay may layunin, at ang layunin ng pagkatawag niya ay tayo maging banal, kagaya niyang banal. So that is the key. Ano ho? Dito po sa bahaging ito, tayo ay magpakabanal sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Sa pamamagitan ng tinatawag nating obedience. So, panatilihin natin ang ating buhay na sumusunod sa Panginoon. And that is to be known as a child of obedience. We are set apart for a life of obedience. Tayo po'y ibinukod para sa buhay na sumusunod sa Panginoon. Hindi ho sumusunod sa yapak ng ating kung sino mang pina-follow. Kundi sa yapak ng ating Panginoon. Yamang ito ang higit na matimbang at ito ang mas makabuluhan. Ito ho ang mas meaningful. Diba? And by preventing conformity in relation to our old self. So that's in verse 14 pa rin po. Makikita natin. Sabi dito, do not be conformed to the former lusts which were yours. So this is the negative aspect ng ating pagpapabanal. Kailangan meron po tayong mga bagay na dapat alisin. May mga bagay na dapat nating itigil. May mga bagay na dapat nating iwasan. At tayo maging kawangis at maging katulad. At ito ho ay ang ating lumang pagkatao. Okay? That is to make our title as a child of obedience by preventing the lusts of the past, knowing that these are not from God, against with the Spirit, and subject to His holy wrath. Ito po ay hindi mula sa Diyos, ito po ay labag sa Espiritu, and these are subject
to the wrath of God. Ano ho? So ito ho ay paparusahan ng Panginoon. Hindi ho po pwedeng wala dahil ang Diyos ho natin hustisya. And by pursuing conformity in relation to your new self. So we have the old self and the new self. The old self has gone. The new self has come. Okay? And that is to show the evidence of your salvation by pursuing holiness. Again, in verse 15 po, tinignan po natin, but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. So, ano yung scope ng kabanalan? Ano pong makikita natin sa talata? In all your behavior. Sa lahat ng iyong pag-uugali. Kaya hindi po pwedeng ang pag-uugali ay hindi major thing or major issue. Ano? Para sa atin. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ang pag-uugali po is a major issue. Dahil yan ang sukat ng iyong pagkakilala kay Kristo. The way kung paano mo harapin ang iyong kasalanan, yan ang sukat kung paano mo nakikilala si Kristo. Ano po? So yan po makikita natin. To show the evidence of your salvation by pursuing holiness in all your behavior. Kaya most of the time, nandun talaga yung ating paghingi ng tawad sa Diyos. Kasi pag yan ay inilabas sa atin ng Panginoon, may pagkakataon po, or madalas po, hindi ho tayo tumutugon, hindi tayo nag-react ng tama doon sa kasalanan. Di ba? Nasosurprise tayo doon sa kasalanan yun. At doon sa pagkasurpresa natin, pagkabigla natin, nagkakasala tayo. Di ba? Kaya ang sabi dyan, pursuing holiness in all your behavior as the one called by God. So, the word called here, we know that this is an effectual call. Ito po yung pagkatawag na mayroong talagang layunin. Ano ho? Hindi ka lang basta tinawag ng Panginoon. Brother, dito ka sa Herald. Umupo ka dito. Makinig ka. 25 years ka nang nakikinig. 35 years na. Nakikinig ka pa rin. Pero walang pagbabago. Diba? So, hindi ganon. Okay? Kaya nga yung pagtawag dito is effectual. Kasi kung ano yung purpose ng Panginoon sa pagkatawag na yun, yun talaga ang dapat makita sa atin. As the scripture consistently states and commands, sabi diyan. So, be holy yourselves in all your behavior because it is written, you shall be holy for I am holy. This is from the, sabi nga, mula sa kaloob-looban ng Diyos na kanyang utos para sa kanyang mga tao. For the people of God, you shall be holy. Amen? Kaya pag halimbawa, ang issue ho o ang topic is about kabanalan, wala hong mas magaling sa atin. Ano? Wala hong mas behave sa atin. Kahit iba't iba ho ang ating personality, may personalidad na tila bagay mas mabait, may personalidad na mas pasensoso, pero hindi po ibig sabihin mas banal. Ano? So, yun po yung makikita natin. But the purpose is the same. Tayo po ay maging banal sa harap po ng Panginoon. Okay? And as far as we dig in this passage, about how Christians respond to their salvation, we understand that being a Christian requires a tremendous transformation in our part. So talagang meron pong pambihira at napakalaking pagbabago sa bahagi po natin. First, the Word, so yung pong salita, so that is the promise of God, the promise of Christ that He will come back, so siya'y muling magbabalik, at itong salitang ito ang ating pinananabikan. So this word is what we look for. Sabi nga, what is to come? And also the second one is the work that we seek always to do as a saved sinner by the grace of God. So ibig sabihin po, mga kapatid, so yung word ho dito is
ang tinutukoy po dito is yung ating pong first point. That is our hope. Okay? We are hoping because there's the word of promise from our Lord Jesus Christ. He will come back. He will, sabi nga, siya'y magbabalik. Parang Douglas MacArthur, I shall return. Pero nangyari siya. Okay? Ganun din po. Sabi nga, what more sa Panginoon? Dahil siya po ay Amen. Dahil siya po ay katotohanan. Okay? And the work that we seek always to do, that is holiness. Kabanalan. Bilang isang iniligtas na makasalanan. But that still doesn't end up there. Hindi pa rin po tapos. Because in verse 17, mababasa naman po natin. So tingnan po natin sa ating mga Biblia. Sabi po dito sa 17, if you address as Father the one who impartially judges, according to each one's work, conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth. So meron pang isa, mga kapatid. Sinabi po ni Apostle Peter sa mga persecuted believers kung paano dapat nila iset ang kanilang sarili sa harapan ng Diyos na nagligtas sa kanila. Kung paano sila haharap sa Diyos na nagligtas sa kanila, ito din ang batayan ng kanilang kaligtasan or ito din ang bunga ng kanilang kaligtasan. So ito yung pangatlong W, worship. So first we have the word. At ito yung ating hope. Next, the work, which is holiness. And number 3, yung ating third point, is worship, which is to honor God. Kaya ang ating pangatlo, Christians respond to their salvation with honor. So, paano ba tayo humaharap sa ating Diyos? So, let me give you an illustration. So, siguro naman po lahat tayo ay naka-experience po na maka-attend ng isang event na meron pong guest of honor. And usually pagka meron pong guest of honor, ay siya po ay talagang ina-acknowledge. Nandun talaga yung pagkilala, nandun talaga yung pag-mention that this is our guest of honor. Ito ang kanyang credentials, dito siya nag-aral, dito siya nagtatrabaho, ito ang kanyang na-achieve sa buhay. Okay? So, kung siya may asawa, ilan ang kanyang anak, kung saan siya nakarating. So, ini-enumerate. Pinagpipitagan. So, that is the more accurate na Tagalog. Kapitapitagan. Yun pong tao. Guest of honor. And usually po, pagka may mga ganong event, so binibigyan po siya ng token of appreciation. So pwedeng plaque or pwedeng anumang bagay po bilang pagkilala sa kanya. And para ipabatid sa lahat ng naroon na talagang honored po lahat ng naroon sa kanyang presence. But, ito'y nangyayari lamang 1 o 2 beses o 3. Sabi nga, doon sa taong yun, doon sa guest of honor na yun. So, pwedeng, usually kasi isa lang eh. So, because hindi man pwedeng magdoble ng invitation, nasa ulit yung guest speaker, halimbawa next year, or the other year. So, hindi po. Di ba? Pero, mga kapatid, sa Diyos na nagligtas sa atin, sa Diyos na hindi lang natin kinakatagpo ng 1 o 2 beses kundi bawat sandali. Nandun ba yung ating appreciation? Nandun ba yung ating pagkilala sa kanyang presensya? Ina-acknowledge po ba natin yung presence ng Panginoon sa ating personal time sa Kanya, sa ating gawain, kahit sa mga oras na ito? Ina-acknowledge ba natin that God is in our midst? Amen? Amen. Nandito po ang presensya ng Diyos. That's why we remind oftentimes that like Pastor Marlon, kapag siya po yung nandito sa unahan, this pulpit is holy. Ang pulpitong ito'y banal. And this is purposed only for
the revelation of the message of the message of God. And likewise, the gathering. Tayo po ay nandito at nandun po yung ating fear and trembling. Di ba? Sa pagharap po natin sa Diyos na ating sinasamba. So, paano po tayo pumupunta? Ano yung nararamdaman natin sa ating pagpasok po sa bahay panambahan? Knowing that God is here. That God's presence is here. Nandito po ang Panginoon. Di ba? So, how do you show your respect and appreciation to His presence? Paano po natin ipinapakita yung ating pagkilala sa presensya ng Panginoon? Knowing that God is omnipresent. Kahit saan tayo pumunta, kahit nasa labas tayo ng bahay panambahan, nandyan ang Panginoon. Kahit nasa Maynila tayo, nandun po ang Panginoon. Kahit nasa Canada ka, nandun ang Panginoon. Di po ba? Psalm 139. Talagang nandun yung amazement ni Haring David sa kanyang Diyos. Dahil kahit saan siya pumunta, naroon siya. That's why there's no reason to worry because God is omnipresent. Nasa lahat ng dako ang Panginoon. And here, makikita po natin sa verse 17, ang dalawang subpoints, about honoring God o yung ating pagkilala sa Diyos, sa kanyang presensya. Na hindi ito maging katulad lamang ng ating pagkilala sa isang panauhing pangdangal. Higit ang pagkilala po na dapat nating gagawin. So first, makikita po natin sa verse 17, if you address as Father, the one who impartially judges according to each one's work. So ano po yung name na makakita po natin dito? So first, by calling God with the appropriate name. So specifically sa ating pananalangin, ang pagpapakita ng ating pagkilala sa presensya ng Panginoon ay kung papaano natin siya tinatawag. So here in verse 17, it says, if you address as Father. Alam niyo po mga kapatid, this is, sabi nga, ito talaga ay very comforting na bahagi para sa atin. Okay? There is no such a fatherless Christian. Wala hong Kristiyanong walang ama. Lahat ho tayo na mga tinawag ay may ama. Okay? Lahat po tayo. So, Father. Okay? And this is so personal, mga kapatid. We have God, not only we call Him Lord, not only we call Him Creator, not only we call Him Savior, not only we call Him, ayon po sa mga pangalan na nababasa natin in the Old Testament, even in the New Testament, but we have the privilege to call Him Father. Amen. Amen. Siya po ay ating Ama. Ano po? Sa Galatians chapter 4 verse 6. Okay, tingnan po natin. Okay, Galatians chapter 4. Pero gusto pong basahin muna sa verse 1 hanggang verse 7 na po. Ano po? Okay, now I say, as long as the heir is a child, he doesn't differ at all from a slave, although he is owner of everything. But he is under guardians and managers until the date set by the Father. So also we, while we were children, we are held in bondage under the elemental things of the world. But when the fullness of the time came, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, so that He might redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Thank you. Okay? So makikita po natin mga kapatid, that the coming of the Messiah is not accidental. It's not by accident. The virgin conception is not by accident.
So hindi po yun, ibig sabihin, labas po yun sa plano ng Panginoon. Because meron po siya talagang tipan, meron po talaga siyang plano na kung saan makikita po natin dito. And the fullness of the time came and He sent forth His Son na ipinanganak po ng isang babae, ipinanganak under the law so that He might redeem. So that is the purpose. He might redeem those who were under the law. So tayo po ay nasa ilalim ng kautusan that we might receive the adoption as sons. So we are under the curse of the law, but through Him, tayo po ay kinupkop na maging anak. Okay? And because you are sons, so ito po yung isang nakakagalak mga kapatid eh. Tayo'y pinapaging mga anak niya. Ano? So, bagamat tayo po ay hindi talaga anak, dahil tayo po ay makasalanan, we were adopted as sons. And because you are sons, masinin niyo po dito sa verse 6, ano po? God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts crying, Abba, Father. Kaya mas maganda po yung panalangin na sabi nga talagang ikaw ay lumuluha. At sa pagluha mo ay meron kang ama na anytime pwede mo siyang dalanginan. Anytime pwede mo siyang hingahan ng iyong mga problema. Di ba? Anytime pwede mo siyang lapitan kahit 2:00 ng madaling araw. Di ba? Kahit 3:00, kung hindi ka makatulog at depressed, anxious. So meron tayong ama. Di ba? Yan po yung ating kaligtasan mga kapatid. So God sent forth the Spirit of His Son into our hearts crying. So pwedeng ang ating panalangin ay tayo po ay lumuluha. Pwede pong ang panalangin po natin ay puno ng kagalakan. So we have different, sabi nga, feelings or damdamin kung paano po tayo manalangin. But we have our Father. Meron tayong Ama. At alam po ng ating Ama ang ating mga pinagdadaanan. Okay? Alam po ng Diyos ang ating sitwasyon. Alam po ng Diyos yung sitwasyon ng mga inuusig ng mga Kristiyano noong panahon po ni Emperor Nero. Kaya ganoon na lang din po ang kanilang grasp sa paghihintay nila, sa katotohanan tungkol sa muling pagbalik ng Panginoon. Bagamat hindi na ito naabutan. Pero hindi ibig sabihin hindi mangyayari ang pangakong ito ng Panginoon. Pinapaunawa lang nito sa atin na mas dakila ang darating kumpara sa kasalukuyan. Mas dakila ang darating maging sa ating mga nabubuhay ngayon sa kasalukuyan. Okay? Yun po makikita natin mga kapatid. So, pwede tayong lumuha sa panalangin. Tawagin natin siyang Ama. Hindi ho tayo nananalangin, tawag natin sa Kanya ay kung ano yung pagkatawag natin nung tayo nasa relihiyon pa. Sana hindi na natin siya tinatawag na senior. O di kaya ay Santo Niño. O kung ano pa mga sa titulo o pangalan na nakakabit sa relihiyon. Dahil meron kang intimate relationship sa Kanya, ikaw at ang Diyos, maaari mo siyang tawaging Ama. Okay? Anytime. Kaya nakakagalak po mga kapatid. Ito pong bahaging ito. So, these persecuted Christians were like, sabi nga, ang mga Kristiyano pong ito, is para ho silang nasa mata ng bagyo. Okay? So yung pong eye wall is yung persecution. Sila ho yung nasa mata
Na para bang wala. Magandang panahon, may sikat ng araw. Pero yung persecution, nasa paligid. But, habang sila po'y nandun sa mata ng bagyo, sabi nga, wala silang alalahanin. Wala silang feeling of, sabi nga, yung takot doon sa eyewall. Dahil nandun sila sa lugar na mapayapa at maliwanag. So, yun po yung situation, mga kapatid. Ano ha? So, they were like in the eye of the storm where there's calmness and sunshine, knowing that the Father is with them. Dahil kasama nila ang kanilang Ama. Dahil alam nila kasama nila ang Panginoon. Kaya sana mga kapatid, so bilang application, sana nandun din tayo dun sa mata ng bagyo. Nasa gitna ho tayo, hindi ho tayo dun sa eyewall. Ang nakikita natin is yung presensya ng Diyos. At yung presensya ho ng mga pagsubok, persecution, troubles, nakikita din natin parang nasa paligid lang siya. At hindi ho siya humahambalos at nagpapadapa sa atin. Okay? Kaya, ganun din po ba ang ating nararamdaman? Tayo ba'y katulad din ng mga inuusig ng mga Kristiyanong ito na tila bagay sila ho ay nasa presensya, sabi nga, yes, they are in the presence of God. At yung kanilang response is hindi yung katulad ng response ng isang taong kapag nasa gitna ng problema, wala na siyang hindi na siya hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Hindi siya hindi fix yung kanyang isip kung ano yung kanyang susolusyonan o paano niya susolusyonan yung problema o yung pagsubok. So we have our Father. Meron tayong Ama. What name of God did you call to Him in prayer? So anong pangalan ng Diyos ang inuusal natin sa panalangin? Sa ating pagsamba. Kapag tayo po ay nasa gitna ng pagsubok. Kapag tayo po ay despaired, anong pangalan ng Diyos ang ating binabanggit? So this is the name, the title, na talagang pag binanggit po natin sa ating panalangin. Na-experience nyo na po ba yun, mga kapatid? Na pag binanggit mo ang Ama sa panalangin ay bagsak agad ng iyong luha? Ha? O tinatawag mo siyang Ama pero ang pagluha mo ay pagpapakita lamang ng pagluha para sa tao pero hindi mula sa puso. So yun po yung makikita natin. So by calling God with the appropriate name. So meron tayong Ama at tawagin natin siyang Ama. At ito ho ang pagpapakita ng ating honor, paggalang, appreciation sa kanyang presence. Okay? Matthew chapter 6 verse 9. Tinuro po ng ating Panginoon how to pray. Our Father who is in heaven. Ama namin. Marami pong gumagamit niyan. But yan po ay intended na gamitin at i-apply ng mga taong tunay na may relasyon sa Panginoon. Sapagkat tinatawag natin siyang Ama dahil tayo kanyang anak, tinawag din tayong mga anak dahil tayo nanampalataya sa kanyang anak. Amen? Mga kapatid. So once again, we have our Father. Call Him Father. When you pray, call Him Father. So, another subpoint natin
If you address as Father the one who impartially judges according to each one's work, conduct yourselves in fear. Conduct yourselves in fear. So ito po yung pangalawa po natin. By conducting ourselves with the appropriate manner. So that is in fear. So yung fear ho dito, mga kapatid, kasi sa Greek, ay marami pong klase ng fear. Meron pong fear wherein phobos, takot sa mataas na lugar, takot sa gagamba, takot sa ahas, takot sa masisikip na espasyo. So that is phobia. But here, this is not phobia. Okay? So there's another Greek word. Hindi ko po ma-recall yung word na yun. Pero, ang ibig sabihin po ng salitang ito is reverence. Alam niyo po yung salitang reverence, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito is yung ating utmost respect. Yung utmost respect. Kung paano mo igalang ang isang tao batay sa kanyang ranggo, batay sa kanyang position. So, nagpipay tayo ng respect sa isang may position sa pamahalaan. So, nagpipay po tayo ng respect. But God, paano natin nirerespeto ang Diyos? Paano natin kinikilala ang Panginoon? Sa kanyang presence? Sabi dyan, in fear. So this is not only a personal thing pertaining to our spiritual birth, that's why we call Him Father. It's also foundational in a way that from that intimate relationship, a river of spiritual virtues flow. Sabi nga, dito dumadaloy lahat ng tinatawag nating spiritual virtues. To know God. Okay? The fear of the Lord. In Proverbs 9:10 says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Panginoon ang umpisa ng karunungan. Kaya kung halimbawa, sinasabi mong marunong ka pero wala kang takot sa Diyos, taliwas ho ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang karunungan ho ay nagsisimula sa pagkatakot sa Panginoon. Okay? So again, conduct yourselves in fear. This reflects in our worship sa pagsamba natin. Sa pagsamba ba natin, nandun yung ating takot, mga kapatid. Nandun ba yung ating utmost respect sa Diyos? O piniplease lang natin yung ating kapwa mananampalataya. Nakikita ho ng Panginoon ang ating motibo. We worship Him in awe of His perfection. Knowing that God is perfect. Knowing that God, wala siyang isang tuldok ng kasalanan. He is perfect. He is blameless. He is worthy to be praised. That's why we worship. Kaya ngayong worship is from the word worth. Worth. He is worthy. Siya'y karapat-dapat sa ating paggalang. Siya'y karapat-dapat sa ating pagpupuri. Walang ibang dapat purihin kundi siya lamang. Kaya siya'y Diyos na mapanibughuin. Kung ang isang tao ho, ang sinasambay hindi siya. Also in 2 Corinthians 7:1, pinapaalala po sa atin, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. In the fear of God. So how we complete the pursuit of holiness? Paano dapat natin ilapat ang kabanalan? Sabi dito, in the fear of God. Nang may pagkatakot sa Panginoon. Mas maganda ho pumupunta tayo dito sa church na tatakot tayo. Kaysa yung papasok po tayo dito sa church na tayo ho ay parang kampante.
At walang mangyayari sa ating masama. So, ganun po. And conducting ourselves in reverential awe of the presence of God has to do with the following realities. So, paano natin maipapakita ho yung fear na sinasabi po dito sa text? First, understanding the Father's character. So, ating unawain, kilalanin ang katangian po ng Diyos. Kasi pag sinabi po natin character, kung sa tao, pagkatao. So, kung sa Diyos, ay di ang kanyang pagka-Diyos. Di ba? Yung katangian po ng Diyos. So, we should understand, okay, ang katangian po ng ating Ama. Tinatawag natin siyang Ama, kailangan unawa po natin ang kanyang katangian. Dahil meron tayong relasyon sa Kanya. Di ba? Yan po yung sukat ng ating kaligtasan. The one who impartially judges. Yan, sabi po dito sa 17, if you address as Father the one who impartially judges according to each one's work. So, probably po, mga kapatid, ito po ay comparison dun kay Nero na kung saan there's injustice. Kung paano niya tratuhin ang mga inuusig na ito, itong mga Kristiyano. So there's partiality on the part of Nero. Okay? But God is impartial. God impartially judges according to each one's work. So it applies sa lahat. Ano ho? Kahit tayo. Kung ano po yung ating gawa bilang isang mananampalataya, meron po itong tinatawag nating sabi po dun sa 2 Corinthians chapter 5 is yung recompense. Ano ho? He will recompense sa lahat ng ating mga gagawin. So, kung ito'y valuable or less valuable, okay? Susunugin yung mga less valuable. And then, gagantimpalaan ng Panginoon yung mga makabuluhan na ginawa po natin bilang isang Kristiyano. Pero sa isang unbeliever, so still, applied po yung sinasabi dyan, He impartially judges. We know kung ano po ang hustisyang naghihintay para sa mga taong ito. Na walang ibang ginawa kundi magrebelde laban sa Diyos at mabuhay sa katigasan ng kanilang puso. That's why it's very important, brothers and sisters, to understand the character of our Father. That He is impartial. Kaya, likewise, wag din po tayong partial sa ating pag-iibigan sa loob ng iglesia. It must be equal. Kung paano ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay ganun na lamang, ito din ang maging sukat ng ating pag-ibig sa isa't isa. Di ba? Yan po yung pinapakitang impartiality dito po sa bahaging ito. And to know that He is fair in all He does will deepen our hearts sa ating pong pagsamba sa Kanya. Kaya, ang Diyos ay patas. At dahil ang Diyos ay patas, siya'y karapat-dapat sambahin. Okay? And understand what on earth are we here for. Because in verse 17 pa rin, sabi dito, during the time of your stay on earth. Habang kayo nandito sa lupa. So, kailangan maliwanag din po ang ating POV. Ano ho? Kung bakit po tayo nandito sa mundo. We are not permanently, sabi nga, taga rito. Hindi ho tayo permanenteng taga-mundo. Hindi ho tayo taga-mundo, bagamat tayo nasa mundo. At hindi ibig sabihin tayo nasa mundo, hindi ho tayo permanente dito. So understanding what on earth are we here for, so sabi dito, during the time we stay on earth, it reminds us that we are sojourners. Kagaya po ng context po dito, ang sabi po ni Apostle Peter, aliens
Since we are aliens and sojourners ng mundong ito, tayo po ay maging halimbawa kung paano natin sasambahin ang Diyos. Tayo po ay maging halimbawa kung paano po natin igalang ang presensya ng Panginoon kahit tayo nag-iisa lamang. Paano natin igalang ang presensya ng Panginoon sa harap ng ating mga unbelievers or unbelieving friends. Paano natin igalang ang presensya ng Diyos sa loob ng church. Ito po ang salamin ng ating kaligtasan. Ito ho ang salamin ng ating tunay na pagkaunawa sa kaligtasan, mga kapatid. So in 1 Peter chapter 2 verse 11, nasabi po dito, Beloved, I urge you as aliens and strangers. So yung approach ni Apostle Peter once again sa mga mananampalataya, sabi niya, aliens, dayuhan, stranghero ng mundo. So talagang ini-emphasize ho ni Apostle Peter na ang mga inuusig na mga mananampalataya ay hindi para dito. Hindi para sa mundong ito. Kundi para tayo sa walang hanggan. Okay? So these are the things na mahalaga po nating gawin kung paano po natin mailalapat ang akmang pagsamba, pagkilala, pagrespeto sa Diyos. Every Sunday, every Wednesday, every day, every hour, everywhere. Amen? Amen. At all times. Yan po ang sukat ng ating tunay na pagkakilala sa Diyos. So, again, Christians respond to their salvation by with honor o sa pamamagitan ng ating pagkilala o pagpaparangal sa ating Panginoon. Kaya, bilang conclusion po natin, Christians respond in 3 ways sa kanilang kaligtasan. Una, they wait eagerly for the blessed hope. We are waiting. We are patiently enduring the sufferings of this present time and waiting for the blessed hope. Okay? They war against the lusts for holiness. So, hindi lamang po tayo naghihintay ng matyaga sa pag-asang darating. Tayo din po ay nakikipagdigma sa pita o tukso o kasalanan para sa kabanalan. And they worship God. Sumasamba sa Diyos bilang Ama, bilang hukom, bilang Panginoon. And the most personal here is what I said already, bilang Ama. Mga kapatid, we are so privileged. We're so blessed. Knowing that God is with us, knowing that God is in our midst, the one and true and living God. Okay? At tayo bilang kanyang mga anak, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating maging answer or response sa kaligtasang ibinigay niya sa atin? So again, in 3 ways, they wait eagerly for the blessed hope. They war against the lusts for holiness, and they worship God as Father and Judge with a view of themselves as His children and sojourners of the earth. So hindi po nawawala yung ating perspective bilang manlalakbay lamang at dayuhan at stranghero sa mundong ito. Tinatanong ho natin ang Diyos kung sino ho talaga siya. Bilang tayo po ay mayroong personal na relasyon sa Kanya. Kaya muli, mga kapatid, sinasabi po ng ating mensahe, tumugon po tayo ayon sa kaligtasang ipinagkaloob po sa atin.
Hindi ho basta lang tayo naligtas at wala na tayong pakialam sa ministry. Wala na tayong pakialam sa Bible study. Wala na tayong pakialam sa Biblia. Sinasabi mong Kristiyano ka, pag uwi mo sa bahay, ang Biblia nasaan na? Sinasabi mong Kristiyano ka, ang memory verses ilan? So yan po ang isa sa mga tinatawag nating challenge sa atin. Kung totoo na ba na talaga nating kilala ang Panginoon. And are we growing? Sabi nga, growing up sa pagkakilala natin sa Panginoon? Or we're just growing old? Tumatanda lang po tayo. Pero hindi ho tayo lumalago sa pananampalataya. So ito pong hamon, mga kapatid. Tumugon tayo sa kaligtasang ibinigay sa atin ayon po sa sinabi po ng Biblia. Kilalanin po natin ang Diyos na nagligtas po sa atin. Parangalan po natin ang Panginoon. Magbigay-pugay po tayo sa Panginoon. Mamuhay tayo ng may kabanalan. At tanawin po natin ang darating sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming pong salamat. Salamat po sa inyo pong biyayang kaligtasan. Tunay po na pag sinabing ligtas, hindi po namin mabibilang ang pagpapala. Hindi po namin mabibilang ang mga kaganapan o Diyos na nangyari po sa inyo pong kamatayan na pagpapala para sa amin po mga makasalanan. Salamat po sa biyayang ito na patuloy na nagpapaunawa sa amin, na patuloy naming tanawin ang pag-asa, the blessed hope, and patuloy kaming mabuhay ng may kabanalan, ng may pagkatakot sa iyo, O Diyos. Sa inyo pong banal na presensya, patuloy kaming maging conscious, Panginoon, sa amin pong mga pagkukulang, mga kasalanan. Patuloy po kaming humingi ng tawad sa iyo. Kung meron po mga pagkakataon na hindi po kami naging aware sa mga pagkakamaling ito, patawarin niyo po kami. At nawa po, sa pamamagitan ng inyong pong kapahayagan, mas maging aware po kami para po dito, Panginoon. At patuloy ka namin kilalanin bilang Panginoon tagapagligtas. At mas habaan po namin ang sandali sa pakikipagtagpo sa iyo. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.